pangalan pero magkaibang pirma. Isa lang yan sa mga natukoy na anomalya sa liquidation documents ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa patuloy na pagdinig ng Kamara. Kanina muling napatawan ng contempt order ang isang opisyal ng OVP dahil sa hindi na naman pagsipot sa hearing. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Are you trying to hide the truth? Is it so difficult already for people to say the truth? Parang lumalabas, sadyang iniiwasan nyo na dumalo yung mga opisyalis ninyo dito sa amin pangdinig. Mr. Chair, this is beyond disrespect to the committee. Dismayado ang mga kongresista sa hindi na naman pagsipot ng ilang opisyal ng Office of the Vice President sa ika-6 na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Kaya naman, muling pinatawan ng komite ng contempt order si OVP Assistant Chief of Staff Asec Lemuel Ortonio at ipinag-utos na rin ang pag-aresto at pagdetine sa kanya sa Bicutan Prison. Bilang kinatawa naman ng OVP sa unang pagkakataon, humarap na ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Yusek Zulaika Lopez. Sa talakayan, muling nasita ng mga kongresista ang kahinahinalang liquidation documents sa pondo ng OVP at DepEd. Tulad na lang ng pagkakaroon ng parehong pangalan pero magkaibang pirma sa acknowledgement receipts. Ako, ordinaryo po ako na tao. I am not an auditor, but as you can see it, pareho po yung pangalan nila, Kokoy Villamin. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang pirma. Sa DepEd naman, napuna rin ang magkakasunod na paglalabas ng pondo ng ahensya sa loob lang ng isang araw sa iba't ibang lokasyon. If you go to the day of the first quarter that had the most disbursements, which is March 15, 2023, SDO Fajardo supposedly made 26 disbursements in the following locations: Davao del Sur, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Laguna, Zamboanga del Sur, Cebu, Ifugao, Antique, Batanes, Pampanga, Legazpi, Lanao del Norte, Batangas, Tarlac, Metro Manila, Samar, Davao de Oro, Agusan del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Laguna, Cavite, Surigao del Norte. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO Fajardo certify and say that he personally disbursed this? There is the physical impossibility of the delivery and encashment of the cash. Sa gitna ng mga usaping ito, sinubukan pang magpaliwanag ng mga resource person pero hindi naman ito kinagat ng mga kongresista. Si Vice President Duterte pinili namang wag nang dumalo sa pagdinig. Bago naman ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang hiwalay na House Quad Committee naghain ng panibagong panukalang batas. Yan ang House Bill No. 11117 o Proposed Fraudulent Birth Certificate Cancellation Law na naglalayong mapabilis ang pagkakansela ng mga birth certificate na illegal na nakuha ng mga foreign nationals sa bansa. Hindi natin palalampasin yung mga kawani ng gobyerno na naging instrumento dito sa mga anomalyang ito. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.